Hello guys! Welcome back to my channel. At kung bago ka sa channel na to, I am Za and this is Za Canada. And here in my channel, we normally talk about immigration updates, life updates of Filipinos here in Canada, at kung ano-ano pa. So in this episode, we are going to talk about job offer scam. So somehow it is related to our topic, to our previous topic, an episode sa Tulfo na naman. Napanood ko a couple of days ago. And sa vlog na to, meron daw job offers sa Canada at sa Japan na ino-offer sa kanila. And eventually, yun na nga, pumunta silang Tulfo kasi nga gusto nilang bigyan ng awareness yung mga tao na na-scam ng isang Pilipina na nagsasabi na meron daw job offer sa Canada at Japan na ibibigay para sa kanila. So yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ano nga ba talaga ang nangyari dyan at paano ba natin maiiwasan yan? Okay, panoorin hanggang dulo. From islands to maple leaves, strength of a heart that believes. Goodbye to Manila, hello to the crisp air, taking a risk with a dream and... Okay, bago tayo magsimula, I just want to let everybody know na hindi lahat ng recruiter ay scammer. Okay, may mga legitimate naman. May mga nagbibigay ng totoo na job offer o na trabaho or agency na legitimate na nagbibigay talaga ng job offer papunta rito sa Canada. Pero dapat marunong tayong kumilatis kung sino-sino ba yan at marunong tayong tingnan kung talagang valid ba yung job offer na ibinibigay niyan. Pero ano nga ba talaga ang nangyari dito sa Tulfo na to? Ang dami kasi nila. Nung napanood ko to, a week ago yata, hindi ko na maalala kung kailan ko napanood. Pero napa-click ako kasi nga, again, isang Pilipina na naman ang nagsasabi na magbayad kayo ng ganitong halaga, makakapunta kayo kay Canada o sa Canada. Dito, makakapunta kayo sa Canada ng ganitong panahon, like 2 months or 3 months. Makakapunta na kayo agad. Ang dami nila. Sabi pa nga dun sa video na yon, correct me if I'm wrong, but I'm going to also post the link and also yung parang thumbnail na ginamit niyan sa video na yan. Pero sabi doon sa video na yon, kapag sa Japan daw, ang kailangan nilang bayaran is 15,000 pesos. Pero pag sa Canada, kung sa Canada nilang gustong pumunta, kailangan nilang magbayad ng 25,000 pesos. So yan, ang kailangan nilang bayaran. And syempre, yung iba na medyo may pera, mas gusto nilang pumunta sa Canada. Kasi nga, madadala mo yung pamilya mo. Madadala mo yung... eventually, there is a possibility na maging permanent resident ka, 'di ba, dito sa Canada. Pero, kung sana nag-research lang sila. Ang sa akin nga, sabi ko nga habang pinapanood ko, ang ingay ko nga eh. Nung pinapanood ko yun, sabi nga sa akin ni Kurt, ang ingay mo naman, kasi nga, ang sa akin, kung nag-research lang talaga sila, kung nag-check sila sa Google, walang ganyan. Imposible yan. Imposible na sa halagang 50,000 or sa halagang 25,000, makakapunta ka dito. Again, disclaimer lang, may mga tao na talagang walang binabayaran para makapunta rito sa Canada kung nakahanap sila ng isang mabuting employer na ibabayaran para sa kanila ang lahat-lahat. Pero normally, may kailangan ka pating bayaran. Example, the first example that you need to pay para makapunta rito sa Canada is yung medical mo. Yung medical dyan sa Pilipinas, nung nag-medical kaming dalawa ni Kurt, ang isang tao is around 12,000. Medical pa lang yan. Okay? And then, syempre,
Iba pa dyan yung mga other documents like yung mga NBI, yung mga ECA, at kung ano-ano pa. At doon sa pagkakarinig ko dun sa video na yun, hindi nga sila kinuhanan ng language test. Isa ang language test na ngayon sa mga requirement bago ka pa makapunta rito sa Canada. Pangalawa, hindi basta-basta binibigay ang work permit ngayon. Hindi porket nagbayad ka sa isang tao or sa isang agency, makakapunta ka agad-agad. May tinatawag dito na LMIA. Ang LMIA is parang quota ba? Parang isang labor quota. Bago mo pa makuha ang isang LMIA is kailangan i-post muna ng employer mo yung job na yon sa mga Canadian, at kung walang mag-apply, then that's the only time that they can submit an application given na pumasa yung employer nyo sa background check and other factors like the legitimacy of the job offer, yung kakayanan nila para mapasweldo kayo, at kung ano-ano pa, marami yan. At kapag nakuha nyo na ang LMIA or positive LMIA, then that's the time that you can apply for the work permit. And work permit, meron pa ulit, dyan na nga pumapasok yung kailangan nyo mag-upload ng medical, ng NBI, ng language test nyo, at ng kung ano-ano pa. So, pag sinabi sa inyo ng isang Poncio Pilato or Poncio Pilata, pag sinabi sa inyo ng isang tao na in 2 to 3 months, makakapunta na kayo dito sa Canada, bigyan nyo ako ng ganitong halaga, it's a scam. Okay? Scam agad yan. Kasi walang ganyan. Walang nagpapaalis nang hindi man lang kayo dumaan sa kahit anong qualification or sa kahit anong interview man lang. Kasi dun, again, going back to that video, to that Tulfo video, hindi ko man lang narinig sa kanila na na-interview sila ng employer nila. O kung dumaan man sila sa isang assessment, or kung dumaan man lang sila sa isang medical procedure, at kung ano-ano pa. Wala. So, mabilis lang tong video na to kasi nga, na-cover ko na to dun sa last video ko na ginawa a few days ago. So, again, make sure to check the legitimacy of the job offer, the company name, at kung nag-apply ba talaga kayo sa kumpanya na yon. Hindi kailangan magbayad dito. Kung may babayaran man kayo, then be transparent. Ano ba talaga yung binabayaran ko dito? Bakit ako magbabayad? Get an official receipt and make sure that the official receipt that you are getting comes from the legitimate IRCC website. Kasi may mga binabayaran naman talaga, especially pag mag-a-apply kayo ng work permit. Kung hindi babayaran ng employer mo, kasi normally si employee talaga nagbabayad yan. Pero kung nakakuha ka ng isang mabait na employer na i-cover niya lahat ng cost para sa'yo, then you don't have to. But normally, si IRCC, pwede kasing DIY yan eh. Or do it yourself. For example, if you already have a positive LMIA, or kung LMIA exempt ka naman, for example, may provincial nominee program nomination certificate ka, or may French ka as low as CLB 5 in listening and speaking, and may job offer ka, then you can apply for a work permit application sa IRCC, and you have to pay a certain amount in order for it to be processed. At normally, ang processing time na as of posting this video is 8 weeks. So, 8 weeks yung pag-a-apply dyan, at si IRCC mismo yung babayaran nyo. Pero syempre, bago pa kayo makapagbayad kay IRCC, kailangan may legitimate job offer kayo at kompleto yung qualification nyo. Hindi yan nagagawa ng isang Poncio Pilato lang, okay? Si IRCC lang ang pwedeng magbigay sa inyo ng work permit or ng go signal na, o yan no,
yan, pwede ka na magtrabaho dito sa Canada or pwede ka na makapunta rito sa Canada. May visa stamp, or by the way, yan, before I forget, may visa stamp yan. Okay? Hindi yan basta-basta na mag-gather lang kayo. I heard from a friend last time na nag-uusap kami about dito na meron daw siyang isang kaibigan na hindi naniwala sa kanya nung una na scam. Na-scam yung binibigay sa kanya na job offer dito sa Canada. So, ganyan din. Nagbayad din siya. Tapos sabi niya, may may work permit na daw. Tapos, na-approve na daw yung work permit nila at chuchuchu, ganyan. Pero, eventually, pinag-gather sila sa isang hall at sinabi sa kanila na passport stamping na nila. And on the day itself ng passport stamping, hindi sila sinipot ng tao. And again, passport stamping is normally by appointment, especially dyan sa Pilipinas. Or you can send it by mail. Kasi hindi yan i-gather, napakadami daw nila. Like 100 plus or exaggeration na siguro 100 plus. Pero ang dami pa rin nila, di ba? 50 nga madami na eh. Pero anyway, ganun daw kadami. Ginather daw sila sa isang hall, tapos pumunta kayo sa ganitong hall, tapos passport stamping yan na. Walang ganyan, Mars. Okay? Dapat may passports. Ang ginagawa normally is makaka-receive kayo ng letter from IRCC, and then, kapag naka-receive na kayo ng letter from IRCC, they'll tell you to send your passport to any VFS office. Okay? Or you can sometimes walk in. So, depende yan sa number, o depende yan dun sa VFS office na pupuntahan nyo. Minsan, may tumatanggap ng walk-in. Minsan, you can only send it via courier. Depende yan. Okay? So, again, wag po tayo magpapaloko. Napakadami ng ways ngayon para malaman natin kung legitimate ba o hindi. Pag pinagbayad na kayo, once na pinagbayad kayo, once na sinabi sa kayo, uy, may opening dito sa Canada, magbayad kayo ng ganitong halaga. Probably there are legitimate agencies that are asking for processing fee. There are some of them. Meron din naman akong alam talaga na isang legitimate agency na humihingi ng mga processing fee or ng mga agency fee or something, professional fee, mga ganyan. Pero ang laki talaga ng hinihingi nila. Sobrang laking halaga. Meron din namang libre, meron din namang very very light lang yung babayaran nyo. Pero again, libre na ang mag-check ngayon sa internet. May ChatGPT na nga may AI na nga ngayon Parang feeling ko mas madali na nga i-check kung legitimate o hindi ang isang job offer. Okay? So, yun. So, sana may natutunan kayo sa video na to. Huwag po tayo magpapaloko. Mahirap kitain ang pera ngayon, especially mataas ang gas. Dito, mataas ang gas dyan sa Pilipinas. Malaki ang bilihin. Matataas masyado mga bilihin natin. So, bawat sentimo kailangan nating pagpaguran. At wag lang nating ibibigay sa kung sino-sino porket gusto nating makapag-ibang bansa. Alam ko na we have this thinking na mababawi ko naman yan pag nakarating ako Pero paano kung hindi? Paano kung naloko ka pala? Kasi, yun nga, binigay mo yung pera dun sa tao na hindi naman totoo. Okay? So, sana may natutunan kayo sa video na to. At kung may tao sa inyong nag-o-offer na makapunta rito sa Canada, then always practice your due diligence. Mag-research ng bonggang-bongga bago maniwala. Okay? That should be it. Thank you so much for watching. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. At laging tatandaan, hindi kailangan maraming pera, basta may peace of mind. Until next time. Bye-bye. Okay. Finding our rhythm in this glorious land. Oh, sa Canada,
beneath the